Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan sa ngayon po yung medyo medyo may delikado rin ang pangyayari at kailangang mabantayan ng buong bayan at kailangan samahan po ng ating dasal. Ito po ay paghahabol ng bayan para sa katarungan doon sa mga nawawalang sabongero. Ang latest na nakuha nating balita ay nagsasabi na by hook or by crook ay gagamit ng pera si Atong Ang para mailigtas niya sarili niya dito sa kaso ito sa mga kaso ng sabongero. Ang problema niya kasi matindi po ang ebidensya laban sa kanya. Ang number one na evidence po na may dala pang mga backup na mga video ng mga biktima na pinatay. In-interview kasi muna biktima. Ay si Dondon Patidungan. Siya yung unang lumabas. Si Dondon Patidungan, habang lumalaban, yung bitbit niya na ebidensya at ang kanyang mismong mga salita na tuloy-tuloy ko magkwento ay sapat na. Napakalakas ng dating. Dadagdagan pa ito ng kapatid niya. Nadagdagan pa ng mga ibang mga sikreto, mga dating kasama na bumaliktad. So, ibig sabihin po, ipit na po yung mga berdogong pulis na ginamit. At saka si Atong Ang. At saka siyempre pa ang ibang mga kasama ng Alpha Group. So, bago ang lahat, nais ko munang, habang nag-antay tayo ng audience, nais ko munang patugtugin yung aking channel ID. Ito po ating channel ID. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang eskular ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Good evening, Jojo. Ako po ay na-disbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Okay. So, itong ating pag-usapan at magandang gabi rin po, no, Pastor Rodi Rabi.
So, hindi po talaga maiwasan kapag sa Pilipinas po na sistema, kapag po ang akusado ay mayamang-mayaman, hindi lang kay basta maraming pera, sobrang yaman po. Ngayon kung sobrang yaman, ay ano ang gagawin niya? Siyempre wala naman siguro ang tao na gusto gusto maghayaan ng sarili niya matatalo at makukulong. Magandang gabi, Ricardo Floreto. So kung gano'n at handa naman siya sumugal at sugarol talaga ito. Kaya hindi po siya mangingimi na susugal ng pera para lamang po na manalo siya sa kaso. At sigurado po ako ng isang common na taktika ng mga abogado niya, kahit sino ang abogado niya, ay pabaliktarin ang mga testigo. So, unti-unti niyang bilhin ang mga testigo kasi iyan lamang daw nakaangkla yung buhay ng kaso. Pwede rin siyang binigyan niya rin, bibigyan kung sino ang prosecutor na hahawak. Pwede rin bigyan niya si Remulla. Pwede rin bigyan niyang judge kung akit sa korte ang kaso. At sabi nga ni Remulla kahit daw Supreme Court Chief Justice, kaya niyang bilhin sa dami ng pera niya Imaginein mo, kung magbigay ng 1 billion si Atong Ang sa piskal at saka sa judge. 1 billion sa piskal, 1 billion sa judge. Ano kayo sa tingin yung mangyayari? Ganun ba? Pag 1 billion po, ang judge kahit na matanggal sa pag-judge, ang retirement niya ay maximum na yan 15 million. 65 years old siya, 70 years old. Pero kung ito, hindi pa siya abot sa 70 years old, pwede na siya magretiro kahit tanggalin sa trabaho, may 1 billion naman siya. Yan po ang napaka-dangerous sa ating sistema ng katarungan. Si Atong Ang po kasi ay isang taong veterano rin sa kaso at handang bumili ng kaso kahit magkano. Natandaan niyo ba na sinama siya sa kasong plunder? Sa kaso ng plunder laban kay Irap? Ang nangyari po doon ay sumibat siya. Pumunta siya sa Amerika. Pero nahuli din siya sa Amerika nung naaprubahan ang extradition treaty at hinuli siya ng American government. Nung mahuli siya ng American government ay isinuko siya rito sa Pilipinas. At kung dumating siya sa Pilipinas, matinik. Nakipag-usap, nang dinala sa Sandigan Bayan, nakipag-usap na kung pwede ay mag-aamin siya sa mas maliit na krimen kapalit ng ibabalik niya yung 25 million. Kasi kiniklaim niya 25 million lang napunta sa kanya sa transaction niya kay Erap. At siya po, nakipag-transact at bumitbit pa ng pera ito sa tobacco tax ng Ilocos Sur. At ang kausap nila is Chavit Singson. Kaya nga kumaso sa kanila si Chavit Singson. So, nangyari, pumayag po ang Sandigan Bayan na sa proposal ni ni Atong Ang at napakulong na lamang po siya ng wala kang 1 taon Pagkatapos pagbigay niya kapalit nun ay nag-probation kagad. Ang tawag niyang probation, alam niyo, papayagan ka ng korte lumabas basta ang kulong mo ay hindi umabot sa 6 na taon. Sa kondisyon na magre-report ka sa korte, depende sa schedule, buwan-buwan o linggo-linggo. At may papagawa sa iyo ang probation office. So, ganun ang pinili niya at nagbayad siya ng 25 million. Alam ko yung kwento ng 25 million kung saan siya kumuha ng 25 million. Kasi may kakayahan siya na manggamit ng pera ng iba alang-alang sa kanyang kapakanan. Nakausap ko yung kanyang kapatid. Hindi ko na banggitin kung sinong kapatid ni Atong Ang. At sinusumbong sa akin na ibinenta ni Atong ang bahay ng ancestral house ng magulang nila. Binenta niya ng 25 million. So may piniki pa sila mga dokumento para lang maibenta. At na makuha ng pera, yung bahay sa Corinthian Garden, ibinenta, kinuha ang 25 million. Yun ay binayad sa Sandigan Bayan para makalabas na siya.
sa kasong plunder. So pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa rin. So in other words, nakita niyo yung history ng taong ito ay hindi po ito natatakot ay nahiya o willing po ito magbigay. At ang lahat ng ginagalaw niya sa buhay niya ay he is always buying his way to get what he wants. Perang pinapalakad niya. Kahit yung mga matigas na bato dyan, kay matigas na pulis, nabayaran niya. Ganun po ang balita ko sa kanya. So, sa totoo lang, nagdududa ako kay Nicolas Torre kung hanggang saan ang prinsipyo niyan. Din ako, nagdududa rin ako kay Remulla kung bibigyan ka isang bilyon yan. At kung mabigyan 1 bilyon, bababuyin ang ebidensya, magkagulo-gulo. Kahit pa malakas ang ebidensya. Kita mo, suspetsa ko lang pero parang totoo rin ang aking suspetsa na yung nag-volunteer na sumundo sa 2 kapatid ni Dondon Patidungan doon sa Cambodia na si General Macapas ay kinuha pa yung cellphone ng mga kapatid ni Dondon. Ibig sabihin, talaga may balak, masamang balak. Tapos, kunwari, umalis siya, lumipat siya sa Region 12 na bilang director siya ng police sa Region 12. Pero ang totoo, tinanggal siya sa CIDG. Kasi mukhang nabayaran siya ni Atong para kunin yung cellphone na kung saan napapaloob ang mga ebidensya. At si Ilakim Patidugan, tandaan ninyo, nagsabi siya na 10 sabongero ang pagpatay ng 10 sabongero ay personal niyang nasaksihan. Yan ang matindi doon. Sa farm pa ni Atong nangyari ang pagpatay. At ang pagpatay ay kinuha pa yung mga laman loob bago dinala sa Taalig at tinapon ng gabi. Yan po ang nangyari. So, ito po ang sitwasyon natin. So ano lang ngayon, so may problema tayo dito sa sistema ng katarungan natin. Na sana na lang ay magdasal tayo na hindi matutuloy. Pakinggan natin itong pagtitiyak ni Remulla. Tingnan natin kung magiging totoo siya. Tandaan natin po ito yung pagtitiyak niya. Ang mga pamilya ng mga nawawalang samantala, Department of Justice nanindigan na hindi sila papayag na basta maareglo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos maiulat na ilang pamilya ang umano'y inaalok na bayaran para umatras. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Maniwala ba kayo? Mga pamilya lang ba? Pati yung mga prosecutor, pati yung mga investigator. Lahat yun, bibigyan ni Atong yun. Sigurado po yun. Pakinggan natin. Napag-alaman ng Department of Justice na isa-isa ng inaareglo ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi sila papayag na basta na lang maareglo ang kaso. Naniniwala silang pananagutan na ng bansa ang pagkamit ng hustisya dito. Marami silang sinettle. Ang alam ko, may balita kami nga may nasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Hindi na idinitalya ng DOJ magkano ang alok sa mga pamilya at kung sila ba ang mga nagsampa ng kasong murder sa DOJ itong nagdaang buwan. Pero sabi ni Remulla, hindi dapat pera o mayayaman ang manaig sa kasong ito. Hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Samantala, hinggil naman sa investigasyon ng DOJ sa kaso, nakapagsumiti na ng affidavit o sinumpaang salaysay si Julie Patidongan o alias Totoy sa kaso. Pero hindi pa siya itinuturing na state witness. Ani Remulla, maituturing lang siyang state witness sa oras na umakyat na sa korte ang kaso. Ang expectation kasi namin yan, pag nasa korte na yan, doon maglalabasan ng testigo.
lalong-lalo na kung may na-serve na warrant of arrest na tungkol dito sa pangyayari nga sa mga sabongero. Posible naman anyang maipasok din si alias Totoy sa Witness Protection Program o WPP kapag isa na siyang state witness. Gayon din ang mga kapatid nito na si Ella Kim at Jose Patidongan na nagsumiti na rin ng kanilang affidavit hinggil sa kaso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan, may pumasok pang huling balita ay yung si Lito Guerra, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Atong Ang kasama si Barney Takoy na mayor na ngayon sa Leyte ay mukhang babaliktad at magtitistigo laban kay Atong. So ito naman po ang inaasahan natin, no? Tingnan natin, pakinggan natin itong hiramin muna ko kay mahalagang balita ng inyong balita ninyo. Ito tayo. Ito. At maraming tumatawag sa akin ng mga kaibigan ko na mag-ingat ako at hindi lang at may nasusuhulan na nasa gobyerno din daw. Sa isang nakakagulat na revelasyon, tumawag na ang mga kaibigan ni alias Totoy para ibunyag ang isang matinding lihim na may mga binayaran na raw mula mismo sa loob ng gobyerno upang ilihis ang investigasyon ng mga otoridad. Isang hakbang para hindi makorner si Atong Ang sa di umano'y pag-utos niya na iligpit ang mga sabongerong nandadaya sa kanyang laro. Na para sa kanya, kahit ilang milyon pang salapi ang bitawan ay ayos lang basta't mailigtas ang sarili mula sa kulungan at sa apoy ng malaking kontrobersyang ito. Ngunit dahil dito nagiging mas nakakagalit ang sitwasyon sa kadahilanang ang mismong mga taong nakaupo sa posisyon ng gobyerno ay handa palang kumilos para patahimikin si Julie sa kabilang mundo at baluktutin ang hustisya. Ang nakakatakot nito baka may mabayarang pulis at papatayin yung si Dondon Patidongan at yung kapatid niya si Ella Kim at saka si Jose. Yan ang pag-isipan natin magdasal tayo na hindi sana mangyari yan. Okay po. Okay. Isa itong malaking insulto at sampal sa mga pamilyang naulila. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa ating patuloy na paghahanap ng mga impormasyon at balita online, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kung saan tumawag umano ang mga kaibigan ni alias Totoy upang ipaalam sa kanya na may binayaran na raw mula mismo sa loob ng gobyerno. Ang nasabing pagbabayad ng milyon-milyong salapi ay para umano iligpit si Patidongan at ilihis ang direksyon ng investigasyon ng mga otoridad. Layunin nitong alisin ang atensyon sa pangunahing suspek na si Atong Ang na matagal nang idinadawit sa isyu ng di umano'y pagpatahimik sa mga sabongero. Hindi raw alintana ni Ang pagbibigay ng malaking halaga basta't hindi siya maipit o makulong sa gitna ng kontrobersya, na posibleng hindi lang 1 milyon ang inilabas na pondo para matiyak na hindi makakarating sa korte ang anumang mabibigat na ebidensya, pati na ang whistleblower. Ang naturang hakbang ay ikinabahala ng mga pamilya ng mga biktima na naniniwalang isa itong malinaw na halimbawa ng pagbabaluktot sa hustisya at pagkitil sa buhay ng sinumang witness. Subalit ang tanong, sino-sino nga ba ang mga taong ito? Hindi pa malinaw sa publiko ang eksaktong listahan ng mga pangalan dahil walang binanggit na pangalan si Julie. Ngunit siguradong ang mga taong ito ay hindi basta mga ordinaryong birador o empleyado. Ilan sa kanila ay nakaupo sa sensitibong posisyon. Posibleng ito'y mga pulis o mga taong may direktang access sa mga dokumento, kaso at sa mga ebidensyang maaaring magpakulong sa sinumang sangkot.
Kung totoo ang alegasyon, malinaw na ito ay hindi simpleng suhulan lamang na maaaring naganap dahil sa pansariling interes. Sa halip, ito ay tila isang maingat at kalkuladong galaw, isang sabotan na matagal nang pinag-isipan at pinagplanuhan na may malinaw na layunin. Pagtakpan ng katotohanan at iliko ang proseso ng katarungan para protektahan ang mga taong may kapangyarihan. Hindi ito kayang gawin ng isang tao lamang. Ang ganitong uri ng operasyon ay nangangailangan ng malawak na network ng koneksyon mula sa mga taong nasa likod ng krimen hanggang sa mga nasa posisyon na may kakayahang impluwensyahan ang takbo ng investigasyon. Kailangan dito ang koordinasyon, disiplina, at higit sa lahat, tiyak na pagkakasundo ng lahat ng sangkot. At hindi rin biro ang puhunan para maisagawa ito. Ang pagpapatahimik sa mga nagbubunyag ng katotohanan, ang pagsupil sa tinig o paghingi ng pabor sa mga nasa itaas, at ang pagmaniobra sa mga dokumento o ebidensya, lahat ng ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Hindi lang ito simpleng transaksyon, isa itong organisadong operasyon na may malinaw na direksyon. Okay, yan ang no, ang nakikita ninyo ay yan lang po ang danger dyan. So, sana naman ay hindi mangyari, magbabantay-bantay po tayo. So, magtatawag lang ko, James Channel, bakit kaya hindi ipa-freeze? Kailangan nga dapat mag-file na ng motion to freeze. Mag-file na sila dapat sa Court of Appeals. Tot sa Arcega, tama ka Sir Toto, kasi malamang sa ma-dismiss lang. O, kasi marami siyang pera eh. Rinaldo Leon, dapat stop ang operation ng mga sabungan. Hanggat may actually stop naman, kung mayroon man nag-operate, illegal na yan, pwede dakpin. Luis Nicomedes, walang silbi ang impeachment sa mga yan. Encarnacion, Dr. Toto, good evening. Luis Nicomedes, Katoto, Tirador, pwede magpasa ng batas sa mga kurakot, question for the political corruption. Ako na nga mag-volunteer ng mga likida. Brit Buison, totoo yan, ano sa inyo, billions mo kapag makulong ka lang. So, he is everything possible. Ricardo Florito, nakakabilib ang tapang mo, sir. Ingatan ka sana ng ating Panginoong Diyos. Opo, sana po ay natin. Sa tingin ko naman ay wala yan. Redy Palma, good evening, Sir Toto Kausig. At sa mga nanonood sa kung ano pa ang gusto nila na due process, ipaglaban mo na matuloy ang impeachment trial kay Sara para hindi malaman ay hindi na po matutuloy trial Mr. Redy Palma kasi mali ang prosesong ginawa ng mga kaibigan mo congressman. Nag-umpisa yun sa 150 million bawat isa. So ang pakay na maganda ay nauwi sa wala. Ganun po nangyari dyan. So hanggang dyan, magandang gabi po sa inyo at balik na lang tayo mamaya at may pag-usapan tayo tungkol naman sa impeachment.